problem is there is no segregation in each floor because there are limited garbage bins. So the seminarians just have one garbage bin. Kami ang Laudato Si, isang organisasyon na binuo ng mga mag-aaral mula sa ika-4 na taon ng Business Economics sa Universidad ng Santo Tomas. I am Ken Philip C. Rizabal. I am 24 years old. I am the General Services Committee Chairman of the Central Seminary of the University of Santo Tomas. I'm Manny Tabrillo Jr. I'm 23 years old. Currently, nasa theology. I'm Seminarian Neil Peña. I'm 27 years old. Philosophy Department and second year. Kami ay nagsagawa ng panayam upang mas maunawaan ang kalagayan ng mga seminarista. Ang naging problema dun is hindi pa rin nag-segregate ang mga seminarians kahit may label na biodegradable and non-biodegradable, and at the same time, mabilis mapuno ang basurahan. So hindi natatapon agad dahil nag-overflow na yung basura minsan kung saan hindi sila nag-segregate ng basura properly. Pero sa bukluran namin, tinanggal na siya kasi hindi na utilize. Kumbaga, nandun na inuuna na kasi. Sa aming panayam, ibinahagi ng mga seminarista ang isyu matagal na nilang kinaharap, ang hindi maayos na pagtapon at paghihiwalay ng basura sa loob ng kanilang komunidad. Bilang unang hakbang, nagsagawa kami ng survey upang malaman ang kasalukuyang kaalaman at practice ng mga seminarista patungkol sa segregation. Base sa resulta, nakita namin na may mga kakulangan sa impormasyon, kagamitan, at sistemang sinusunod pagdating sa paghihiwa-hiwalay ng basura. Kasama ang General Services Committee, sinimulan naming buuin ang plano mula sa pagdisenyo ng sistema, pagpili ng kulay at bilang ng mga basurahan, hanggang sa paghahanda ng seminar na aming ibabahagi. Ang seminar project turnover ceremony ay pinamagatang Empowering Seminarians for Sustainable Waste Management and Environmental Stewardship. Ito ay ginanap noong April 8, 2025 mula 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. sa Martyrs Hall ng Ecclesiastical Faculties sa Universidad ng Santo Tomas. Sa okasyong ito, naimbitahan namin si Ms. Gabriel Rangy Acozar, isang Environment Management Specialist mula sa Solid Waste Management Division ng Environmental Management Bureau. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng isang talakayan ukol sa tamang solid waste management. Junk shop natin. Lalo na paminsan kasi yung mga junk shop, may mga hazardous waste na napupunta doon. Halimbawa, heavy metals, diba? So yung mga copper, ganyan. Sa ikalawang bahagi ng aming programa, nagsagawa si Mr. Hans Isaac Villanueva, ang aming Finance Director, ng isang masayang interaktibong waste segregation game. Hinati ang mga seminarista sa 2 pangkat. Bawat isang pangkat ay kailangan bumunot ng uri ng basura at itapon ito sa tamang basurahan. Pagkatapos ng itinakdang oras, kailangan nila inspeksyonin ang segregation ng kabilang pangkat at tukuyin kung tama ba ang pagkakahiwalay ng mga basura. Layunin ng aktibidad na ito na gawing mas madali at mas makabuluhan ang pagkatuto sa tamang segregation sa parang masaya at nakakaengganyo. Bilang bahagi ng turnover ng proyekto, ang Project Ecology ay nagbigay ng mga stickers na magsisilbing label ng mga basurahan tulad ng sa refectory at general waste bins ng mga seminarista. Nagbigay rin kami ng 6 na set ng garbage bins. Bawat set ay may 3 klasifikasyon: biodegradable, non-biodegradable, at residuals. Upang higit na maging gabay sa wastong pagtatapon, nagkabit din kami ng mga tarpaulin na nagsasaad ng tamang segregation process. Bukod dito, bumuo rin kami ng implementing rules and regulations na magsisilbing sistema at panununtunan ng mga seminarista sa kanilang pang-araw-araw na pagtatapon.
At upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman, isinagawa rin ang isang seminar para sa 140 na seminarista ng Universidad ng Santo Tomas. Sa aming pagsusuri, napagtanto rin namin na ang proyekto ay epektibo. Ito ay may strong returns, mabilis ang payback period, at may positibong net present value. Mga indikasyong ang proyekto ay sustainable at viable sa pangmatagalang panahon. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng taong tumulong at naging gabay namin sa proyektong ito. Sa kanilang suporta, naging posible ang pagsasakatuparan ng aming layunin para sa mas malinis, mas organisado, at mas responsableng komunidad. Sa proseso ng pagpapatupad, hindi lamang kami nakapagbahagi ng kaalaman. Kami rin ay nakapagpalawak na aming pag-unawa sa issue ng waste management at sa kahalagahan ng pakikilahok sa komunidad. We are very grateful for the foreign-year students of Business Economics for choosing the UST Central Seminary as their project beneficiary for their initiative called Laudato Si Sustainability Initiative. It will serve as a reminder for us to segregate our garbage properly. Thank you. Thank you for the Laudato Si Sustainability Initiative. It greatly helped us here in the Central Seminary, especially in our waste segregation and in our waste management facilities. Thank you very much for choosing USTCS. Thank you for choosing Central Seminary as your beneficiary. Personally, your project helped me to be aware of the importance of the proper waste segregation. Greetings in peace, my dear brothers and sisters. With utmost gratitude, I would like to commend the initiators and proponents of the Laudato Si Sustainability Program for giving us knowledge on how to have a proper waste segregation. And also, thank you for choosing UST Central Seminary for one of your beneficiaries. Thank you and God bless. Happy Easter, the Lord is risen, Alleluia. To the Laudato Si Sustainability Initiative, thank you so much for reaching out here in the Central Seminary. Your project becomes a very helpful way for us to build awareness and also to become more concerned to our common home, our Mother Earth. May this project, we hope that it will continue not only in our community, but you extend more to other communities, and that we assure you that we will follow the proposals that you have, and also that what you taught us will be materialized and embodied in our community. So thank you so much, and God bless you always.